when a person listen to the gospel and believe the gospel of Jesus Christ and he wants to be baptized, huwag mo nang ipagpaliban. When a person listen to the gospel and believe the gospel of Jesus Christ and he wants to be baptized, huwag mo nang ipagpaliban. Kapatid, isang karanasan doon sa Hanford, doon last assignment ko doon, merong supervisor ng mga nurses na nagtatrabaho doon sa Adventist Hospital. Ito ay hindi Adventist. Meron siyang interest. Sabi niya, Pastor, bigyan mo nga ako ng Bible study. O sige. First meeting namin, ipresentar ko sa kanyang pag-ibig ng Diyos na itong pag-ibig niya. Pinakita niya sa ating lahat na siya ay namatay sa cross. Siya ang Ebanghelyo. At sino mga manampalataya sa kanya at mabautismuhan, maliligtas. Ang hindi manampalataya, parurusahan. Kaibigan, sabi ko, naniniwala ka ba na si Kristo lamang ang tagapagligtas? At siya lamang ang pwedeng makapagbago ng ating buhay, makapagligtas sa atin. Naniniwala ka ba? Opo, Pastor. Congratulations, sabi ko agad. Planuhin natin ang pagkabinyag mo. Set the date. Immediately, first meeting lang yan. We set the date. Pinili niya ang isang date. Pagkatapos, habang hinintay natin isang date na baptism mo, patuloy natin ang pag-aaral. Patuloy. Pero naiset na ang desisyon niya na siya ay mabinyagan. Nabinyagan. Ang nangyari dyan, nagustuhan yung isang doktor doon. Pinasentan ng kanyang pag-ibig. Nagbahalan sila. Hindi lang kasawa sila. Karanasan na tunay yan, mga minamahal. Hindi ba kung mag-opera ang doktor, anong gawa niya? Injeksyonan yan ng ano ba yung anesthesia. Eh nung na-injeksyonan ng anesthesia, sabi, okay, it's time now to operate. Operate on. Hindi na masakit. Kung ang ebanghelyo ng pag-ibig ng Panginoong Hesus ang madama ng isang tao na siya pala ang umiibig sa atin, na siya ang ebanghelyo, susunod na ang mga doktrina. Madali na lang yan.